I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. So yun guys, no, meron tayong upload video. Ito po ay may mensahe po ang ating mahal na Pangulo para sa halalan bukas, ano? So pakinggan po natin ito dahil mahalaga ito po para sa atin sapagkat siya po ang ama ng bayan. At kung marinig po natin ito mga kababayan, napakaganda yung kanyang mensahe para po sa lahat. Alam nyo naman ang Pangulong Marcos Jr. ay talagang makatao, makapilipino ito, makadiyos at makabansa. Ano? So dahil dyan guys, pakinggan po natin ang kanyang mahalagang mensahe para sa halalan. May eleksyon, ayan, May 12, tomorrow na yan. Ingat sa pagboto. Okay mga beswa, eto na. Babayan, ngayong halalan, gamitin natin ang ating karapatan at gampanan ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tama. Tapusin natin ang halalan ng may dangal at katahimikan. Magtulungan po tayo upang mapanatili ang isang maayos, mapayapa at makatarungang halalan. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang ating demokrasya. Palagay ko naman sa aming pag-iikot, sa aming pagsasalita, sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang mga hangarin at pinapangarap para sa ating bansa. Alam niyo na po na ang tinutunguhan ng alyansa, ang kapayapaan, ang maging ligtas ang ating mga kababayan, magkaroon ng katarungan dito sa Pilipinas. Yan po ang aming ipaglalaban. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pagunlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa Lunes po, sa Mayo 12, huwag na po kayong mag-isip ng malalim. Basta tingnan ninyo, all the way alyansa! All the way alyansa! All the way alyansa! Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Alyansa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. So yun guys, alyansa para sa bagong Pilipinas. Alam nyo na po, bukas na ang halalan. Magiging maingat sa pagboto. Ako mga kababayan, kung saan ang Pangulo, doon po ako. Alam nyo yan. Pero dahil sa dalawang kandidato na nag-iiskapo, nakakasama ng loob, himbis tutulungan ang alyansa, ang Pangulo, kaso lang tumawid sa kabilang bakod. So, para sa akin, parang nakaka-insulto yung ganun. Tapos, mismo pang kapatid mo na Pangulo ng Pilipinas, winalang hiya mo. Aba, siyempre guys, hindi naman po natin itutolerate yung ganyang klaseng kandidato, no? So, para sa akin lang, bigyan natin ng isang leksyon itong babaeng ito na si Senator Amy Marcos, no? Ayan, ang alyansa, no? For sure naman siguro ay ang mga batas na gustong ipasa ng Pangulo ay tutulungan siya. Sa pamamagitan, itong mga senador na ito, mapagkatiwalaan niya. At siyempre guys, hindi naman siya bibiguin sapagkat ang Pangulo, alam na alam nila kung paano po yung effort niya nangangampanya para dito sa mga senador na ito. Wala pong mamasasabi itong mga senador na ito sa Pangulo sapagkat tanging bukod si Pangulong Marcos Jr. na nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na nangunguna sa kampanya
para matulungan ang kanyang mga senadors. Dito mo makikita kung gaano kasipag ang isang pangulo, no? Tulad niya. So, actually guys, nandyan pa si Camille Villar. Kayo na pong bahala. Tulad po ng sinabi ko guys, kung ayaw nyo iboto si Camille Villar, ayaw nyo iboto si Senator Amy Marcos, magpalit kayo ng dapat na kandidato na ilalagay ninyo. Uulitin ko guys, huwag nyo pong iblangko, baka makalusot po ang mga pro-China na kandidato. Okay? Dahil kailangan natin punuin yan, ipalit natin kung sino po ang karapat-dapat na alam po natin, yung ipapalit po natin na maibubuto yung isang babae para sa kanyang conviction. No? Kasi sabi nga ni Yusek Castro, siya po ay problema ng bansa. Sa akin naman, siya po ay garapatan ng bansa. So, for sure, no, ay ang Diyos ang siyang nakakaalam sa lahat na siya po ang pipiling kandidato para sa pagbabago, matulungan ng Pangulo, maganda ang hangarin para sa mamayang Pilipino at sa bansa natin. Siyempre guys, ang Panginoon nakatingin sa atin, hindi niya po pabayaan at hindi niya hayaan na manalo ang mga tao na mahilig magmura, mahilig mangutya, mahilig manira, higit sa lahat, makasarili, tatakbo para sa isang pamilya. So yun mga beswa, good luck na lang po for tomorrow, alyansa, no? Para kay Pangulong Marcos Jr. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.